May mga problema talaga sa buhay na kahit ipag-pray natin na sana, Lord, matapusin mo na to, matapos na itong problema ko, ay hindi pa rin nawawala. Katulad ni Elijah. No? Lord, sa katotohanan nga, hindi nga yung problema yung gustong tapusin ni Elijah, yung buhay niya. Lord, tapusin mo na yung buhay ko, hirap na ako. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Para ma-comfort si Elijah, tinapos ba ng Diyos yung problema ni Elijah? Sige, dahil hirap ka na, tatapusin ko na yung problema mo. Hindi yung buhay ni Elijah. Di ba nakita niya, Lord, hirap na ako. Ano yung ginawa ng Diyos? Pinatay nga ba si Jezebel? Sige, para hindi ka naman problema, papatayin ko na si Jezebel. Para wala nang pumatay sa'yo, para wala ka ng problema. Ganun ba yung ginawa ng Diyos? Hindi. Ano yung ginawa po ng Diyos? Binigyan po niya ng lakas si Elijah para magpatuloy. Tandaan natin mga kapatid, hindi man alasin agad ng Diyos yung ating mga problema tulad ni Elijah, binibigyan naman tayo ng Diyos ng lakas upang magpatuloy sa ating buhay sa kabila ng mga pagsubok. Kung minsan mga kapatid, nagpipray tayo, Lord, sana mawala na yung problema ko. Tapos, nangyayari hindi tinutupad ng Diyos. Akala natin nag-iisa tayo. Lord, parang hindi mo naman ako pinapakinggan. Lord, bakit parang nag-iisa lang ako sa problema ko? Kasi bakit gusto ko nang matapos tong problema na to, pero parang hindi natatapos. Parang hindi kita kasama. Parang nag-iisa ako. Kasi kung kasama kita, hindi sana inalis mo na yung problema ko. Pero tandaan natin mga kapatid, bagamat hindi inaalis ng Diyos yung problema mo ngayon, kasama mo pa rin yung Diyos. Hindi ibig sabihin na nandiyan pa rin yung problema mo ay hindi na nakikinig ang Diyos sa problema, sa iyong panalangin. Ang pinuprovide ng Diyos, yung kalakasan mo na magpatuloy kahit na may problema. Kasi may mga problema talaga na hindi pwedeng alisin agad ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng Diyos, nagpuprovide na lang siya ng lakas para mapagtagampayan mo yung problema.